Noong unang panahon, sa isang tahimik na sakahan sa Michigan, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Henry. Hindi tulad ng ibang mga bata na laging nakikipaglaro sa bukid, si Henry ay mas gusto ang mga makina. Gusto niyang kalikutin ang mga ito para malaman kung paano gumagana ang bawat parte. Wow! Paano kaya gumagana ito? Wika ni Henry habang pinagmamasdan ang kanyang kinakalikot na orasan, habang ang kanyang ama naman ay kasalukuyang nag-aararo sa bukid. Henry, tulungan mo ako sa bukid, sabi ng kanyang ama. Hindi ka dapat naglalaro lang ng mga bagay na walang silbi. Mamaya na po tatay. Gusto ko lang pong malaman kung paano gumagana ito. Ang kanyang isip ay puno ng mga ideya tungkol sa mga makina. Gusto niyang gumawa ng isang karawahe na hindi kailangan ng kabayo. Isang karawahe na kayang magdala sa mga tao kahit saan nila gusto. Nang si Henry ay nasa 16 na taong gulang na at isa ng ganap na binata, nagpasya siya na umalis na sa sakahan upang magtungo sa Detroit, ang lungsod ng mga makina at mga imbensyon. Doon, nagtrabaho siya sa iba't ibang pagawaan para matutunan ang lahat tungkol sa mga makina. Sa gabi, nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa inhenyeriya at mekanika. Balang araw, makakagawa rin ako ng sarili kong sasakyan, ang wika ni Henry. Sa kanyang paglalakbay, nakilala ni Henry ang isang taong magbibigay sa kanya ng inspirasyon at lakas ng loob, si Thomas Edison. Si Edison, na kilala bilang isang inventor at negosyante, ay nakakita ng potensyal kay Henry Ford. Ipagpatuloy mo lang yan, binata, ang wika niya. Ang mga salitang ito ay nagsilbing gabay at nagpatatag sa determinasyon ni Henry. Sa kanilang pagsasama, natutunan ni Henry ang kahalagahan ng tiyaga, inobasyon, at ang paniniwala sa sarili. Henry, may nakikita akong potensyal sa iyo. Huwag kang sumuko sa iyong pangarap, wika ni Edison. Maraming salamat po, Ginoong Edison, tugon naman ni Henry. Sa tulong ni Edison at dahil din sa kanyang sariling tiyaga, nakagawa si Henry ng kanyang unang sasakyan. Natupad ni Henry ang kanyang pangarap. Nakagawa siya ng isang karwahe na hindi kailangan ng kabayo. Ito ay tinawag na quadricycle. Ito ay isang simpleng sasakyan lamang, ngunit ito ang magiging simulan ng kanyang tagumpay. Nakikita na si Henry na nagmamaneho ng quadricycle sa mga lansangan ng Detroit, habang ang mga tao ay nakatingin sa kanya na may pagkamangha. Pagkatapos nito, itinatag ni Henry ang Ford Motor Company. Dito niya ginawa ang Model T, isang sasakyan na abot kaya ng lahat. Dahil dito, maraming Amerikano ang nakabili ng kotse. Naging mas madali ang kanilang paglalakbay at mas naging konektado ang mga komunidad. Dahil sa kanyang imbensyon, mas maraming tao ang nakabili ng sasakyan at patuloy nang nakapaglalakbay sa iba't ibang lugar. Si Henry Ford ay naging isang sikat na inbentor at negosyante. Ang kanyang mga imbensyon ay nakatulong sa pag-unlad ng ating mundo. Si Henry Ford ay naging isang higanti ng industriya. Nagpatuloy na umunlad at naging makabago ang kanyang mga sasakyan kahit sa kasalukuyan, kahit siya ay pumanaw na. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-unlad at tagumpay. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa lahat ng mga bata na may pangarap. Ipinakita niya na kahit gaano kahirap ang mga pagsubok, kung may determinasyon at tiyaga, lahat ay posible. Kung mayroon kayong hilig sa isang bagay, ipagpatuloy ninyo ito. Ang kwento ni Henry Ford ay puno din ng iba pang mga aral na maaaring matutunan ninyong mga bata, katulad ng huwag sumuko sa iyong mga pangarap. Bata pa lang si Henry, pangarap na niya ang makagawa ng isang karwaheng walang kabayo. Kahit maraming nagsabi na imposible ito, hindi siya sumuko. Sa huli, natupad ang kanyang pangarap. Kaya mga bata, kung may pangarap kayo, huwag itong bitiwan. Magsumikap upang maabot ito, kahit gaano pa kahirap. Mahalaga ang tiyaga at determinasyon. Hindi naging madali ang buhay ni Henry.
Dumanas siya ng maraming pagsubok at pagkabigo. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa tulong ng kanyang tiyaga at determinasyon, nakamit niya ang kanyang tagumpay. Kaya mga bata, kung may gusto kayong maabot, kailangan ninyong maging matyaga at determinado. Huwag kayong susuko sa anumang pagsubok. Ang pagtuklas ay susi sa pag-unlad. Si Henry Ford ay kilala sa kanyang mga tuklas sa industriya ng sasakyan. Ang kanyang assembly line ay nakatulong para mapabilis at mapamura ang paggawa ng mga sasakyan. Kaya mga bata, huwag kayong matakot mag-isip ng mga bagong ideya. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa inyo at sa iba pang tao. Mahalaga ang pagtulong sa kapwa. Gusto ni Henry Ford na makagawa ng isang sasakyan na abot kaya ng lahat. Dahil dito, mas maraming tao ang nakinabang sa kanyang imbensyon. Kaya mga bata, huwag lamang kayong mag-isip para sa inyong sarili. Isipin din ninyo kung paano kayo makakatulong sa inyong kapwa. Ang edukasyon ay mahalaga. Kahit hindi nakapag-aral si Henry Ford, natutunan niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral sa sarili. Kaya mga bata, mag-aral kayong mabuti. Ang edukasyon ay ang susi sa inyong kinabukasan. Huwag kalimutan ang inyong mga magulang. Kahit umalis si Henry sa sakahan para ituloy ang kanyang pangarap, hindi niya nakalimutan ang kanyang mga magulang. Kaya mga bata, mahalin at alagaan ninyo ang inyong mga magulang. Sila ang nagbigay buhay sa inyo at laging nandyan para sa inyo. Ang kwento ni Henry Ford ay isang inspirasyon sa lahat. Ipinapakita nito na walang imposible kung may pangarap, tiyaga, determinasyon, at pananalig sa sarili. Kaya mga bata, huwag kayong matakot mangarap ng malaki. Malay ninyo, balang araw, kayo rin ang magbabago sa mundo.